So how I was able to save 500,000 on my application, processing application from Hong Kong to Canada. So one that I can give you is by reaching, chatting, and talking to the right people with the same dream na gusto mo. Yung gaya sa akin na gusto ko mag-Canada. So lahat ng mga kinausap ko nandito inside sa Canada, yung mga nakilala ko lang through referrals, and then din po may mga nakakilala na mga nauna dito sa akin. So yun, kinausap ko yun sila, mga requirements, what I need to do na makapunta rin dito, anong pathway na papasukin ko, ganung bagay. And then second is yung mga aplikanting kagaya ko na halimbawa na sa Hong Kong ako nag-apply, and then so there were so many applicants in Hong Kong na kasabayan mo rin na naghahanap ng but sila is meron silang agency, or syempre magtatanong-tanong ka kung anong ginawa nila or anong pinapakuha ng agency nila or mga agent nila. So yung mga ganung bagay hanggang sa maipon mo yung informations na yun. And then doon ako nagsimula na, kasi yung friend na nagsuggest sa akin na pwede ka namang pwede ka namang mag-DIY kung hindi mo kaya ang funds. Kasi sinabi ko talaga na kulang ako sa financial if I will go through agency. So sabi niya, pwede ka naman mag-DIY. So sabi ng friend ko, nakilala ko lang din yung friend ko through IELTS. So nung nag-exam ako ng IELTS, nakilala ko siya. So and then yun, talk to people, chat with people who have the same dream as you. And then the third one is yung pagbabayad, kasi gagamit ka ng pera in dollars eh. So if you have friends here in Canada, you can ask a favor na, kasi ang palitan ng Canadian and Hong Kong dollar is medyo mataas. So you can borrow credit cards from them na nandito na sa Canada. Gaya ko, halimbawa nakibayad lang ako. Tapos yung pera ko na ibabayad ko sa kanya is pinadala ko na sa pamilya na sa Pilipinas. So ganun ang ginawa ko. So and then doon nag-start na the idea pop up na, mag-DIY, pwede ko palang gawin ito. So that was the start, and then my journey, DIY, do it yourself application. So do it myself application. So yun, it saves me a lot of money. Like really, malaki ang na-save ko sa DIY. But sobrang stress, grabe, sobrang stress ang na-experience ko nun during processing of my paper. So I guess that's all, but it's all worth it siyang pagsisikap ko na makapunta dito, na nag-DIY, yung sinagsariling sikap, alam mo yung ganun. Because I learned the process na it's not easy, but kaya mo siyang gawin if you want it, no? So yun lang po.